years, ang total income ko na 21 million. Okay, again. Ngayon, ang question, ito na. Paano ko nagawa yun? Gusto mo bang malaman? Yes! Okay, mahina. Excited nga ako pumunta dito. Galing pa ako ng Antipolo. Okay, gusto kong i-share sa inyo paano ko nagawa. Ituturo ko lahat. Gusto mo bang malaman? Yes! Okay, lahat gusto daw. Okay, so, quick, fast forward muna. Alam niyo po, nung nakita ko yung ganitong negosyo, nung mga panahon nagsisimula ako, 18 years old ako. Sabi, meron daw 3 klase ng reaction yung mga taong nakakita ng ganitong negosyo. Yung una, ito yung mga taong uninformed. Ibig sabihin ng uninformed, ito yung mga taong walang alam. Okay? Pangalawa, yung mga taong misinformed. Ito yung mga taong mali yung alam. Pangatlo, ito yung mga taong sumali na, mga taong informed. Alam mo, nung unang nakita ko yung ganitong negosyo, hindi ako magsisinungaling. Ang una kong thinking scam. Ang una kong thinking pyramiding yan. Hindi yan totoo. Di ba? Hindi totoo yung mga ganyan pyramiding yan. Basta pag ganyan, kaliwa, kanan, triangle, pyramid yan. Scam. So, ang akala ko sa ganito, isa ako sa mga taong misinformed. Ibig sabihin ng misinformed, mali yung alam. Pero alam mo, after kong umaten, okay, makinig po kayo sa akin ha, lahat po nang sasabihin ko dito, wag okay lang na kahit hindi ka maniwala. Do your own research, pwede ka mag-research. Alam mo ako, nung nakita ko to, sinearch ko, totoo bang maganda yan? Alam mo ito yung mga nakita ko, sinearch ko sa internet. Totoo ba yung networking, network marketing? Alam mo, bigla ko itong nakita. Okay, tignan nyo ha. Oh, by the way, ito po ako nung nagsisimula ko. Yan yung itsura ko. Okay, gusto ko muna sabihin sa lahat, mabilisan lang yung background ko. Magulang ko nagtitinda ng gulay, vegetable vendor, hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Undergraduate, walang experience sa kahit anong trabaho, kahit anong negosyo. Yung network marketing lang, ito lang yung ginawa ko. Kaya naging ganito yung life ko. Okay, tingnan nyo. Pagka-search ko po sa internet, ito nakita ko, tingnan mo, napakaganda. Okay, yung about sa doubt ko ng scam or what, sinagot na. Paano ba man lamang legal? Dapat approve daw ng Senate, o nakalagay daw sa Google, ayan, sabi, Consumer Act of the Philippines. Okay? Approve daw ng Senado na yung network marketing is a legal and accepted way of business strategy in the Philippines. Palakpakan mo sa sobrang lugar. Okay, ito, hindi po easy o OVI lang na company yung nagsabi. Hindi po kami lang yung nagsabi. Yung Senado mismo, yung gumagawa ng batas. Meaning legal pala talaga. Okay, next. Anong next na lumabas sa research ko? Nakita ko na bakit may mga bilyonaryo, mga sobrang kilalang tao, pinopromote yung networking. Akala ko ba pangit? Akala ko ba scam? Nakita ko, si Donald Trump, former president ng US, anong sabi niya? Tinanong siya, kung maghihirap ka, anong gagawin mo para yumaman ka ulit? Anong sagot niya? Ang gagawin ko agad, I will make millions in the network marketing industry. Isipin mo, kung pangit to, bakit pinopromote ang mga naging bilyonaryo? Even si Bill Gates, ayun sabi niyo, if I would be given a chance to start all over again, ang pipiliin niya, networking. Ibig sabihin, yung ginagawa natin, even yung mga taong successful, naniniwala dito. Palapakan mo naman, i-negosyo na next, mabilisan lang. Alam mo ba, pagka-research ko, nakita ko rin, doon ko na-figure out, even pala yung mga paaralan, ng mga big names sa paaralan, pinag-aaralan yung ganitong business. O, tingnan mo, pinag-aaralan sa AMA, pinag-aaralan ito sa Ateneo, the John Gokongwei School of Management, Ateneo de Manila. Nakalagay, network marketing, subject sa kanila. Sa Lasal, course sa kanila, ayun direct selling and network marketing. Bakit even yung mga magagandang paaralan, pinag-aaralan yung ginagawa natin? Kasi nakikita nila kung gaano kadami yung mga taong nagbabago yung buhay. Dahil dito. Speaking of millions, speaking of mga taong nagbabagong buhay, totoo ba yung sinabi ko kanina? Ito po, in-screenshot ko yung account ko. Nung sumali ako, ayan, zero. Zero left, zero right. Walang kahit ano. Okay? After 39 days, I earned my first million in our company. Yung cheque, napalitan sa bangko na convert ng cash. Hindi lang ako, even yung partner ko, yung girlfriend ko, dalawa kami. Kumita rin siya ng 1 million in 67 days. Ay, nagtoko kami sa MOA Arena. Okay? Pero ito, meron muna akong tanong bago ko ipakita yung mga result ko. Okay. Ito yung question. Sana lahat sumagot. Ang question, magiging milyonaryo ka ba kapag masipag ka? Yes! Okay, galing. Dami pong sumagot. Okay, ulit. Ulit. Sana po pati mga nasa likod sumagot ha. Magiging milyonaryo ka ba pag masipag ka? Yes!
Okay, sorry to say this, pero gusto ko pong sabihin sa inyo yung totoong sagot. Ang sagot po is no. Bakit no? Okay, bakit no? Makinig po kayo. Hindi ko to, ginagamit ko sila para gamitin example, hindi para i-mock sila. Okay? Listen up. Yung taong nagtitinda po ng ice cream, masipag yun. Everyday, gigising, mape-prepare. Kung kailan mainit, dun siya magtitinda kasi dun siya pinakamalakas bumenta. Masipag! Ang question, naging milyonary ba siya? Hindi. Okay? Titinda ng tao, masipag! Naging milyonaryo ba? Hindi. Huwag na tayo lumayo, even mga nagtatrabaho. Tayo, masipag tayo, bilang Pilipino, isipin mo. Yung pag-commute pa lang, papunta sa trabaho, pa-uwi, sobrang hirap na. Everything natin ginagawa, masipag tayo. Pero ba't hindi tayo nagiging milyonaryo? Ibig sabihin pala, hindi totoo yung sipag siya, gayayaman ka, hindi pala totoo yun. Anong dapat meron? Para maging milyonaryo, ang kailangan tamang vehicle, tamang sasakyan papunta dun sa pupuntahan mo. Example, gusto mo pumunta ng Baguio. Yung sinakyan mo papuntang Bulacan, kahit matalino ka, kahit magaling ka, hindi ka makakarating doon. Parang negosyo natin. Ever wonder, alam niyo po ba sa Easy? Napakadaming naging milyonaryo na iba't iba yung background. Meron kang gaya ko, undergraduate, may estudyante, meron kang OFW. Iba't ibang background. Ever wonder, bakit kahit iba-iba kami ng background, karamihan sa amin nagiging milyonaryo? Hindi dahil sa skills ng tao. Kaya nagiging milyonaryo yung mga tao dito, hindi dahil magaling sila, kundi maganda yung vehicle na sinakyan nila. Kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, dito sa negosyo natin, pag ginawa mo yung easy, pwede kang maging milyonaryo. Yes! Okay, classic example. Yung gamit kong mikropono ngayon, makinig po kayo, okay. Pag nagsalita ako dito, maririnig nyo sa speaker. Bakit? Ang tawag dito, sound system. Kahit anong itsura ng tao, kahit bata, matanda, kahit anong edukasyon, kahit anong natapos sa buhay, pag nagsalita dito, maririnig yung boses dyan. Anong tawag doon? Sound system. So kahit ano ka, kahit anong background mo, kahit saan ka naggaling, pag kinopya mo, pag ginawa mo yung sistema dito sa Easy, pag ginamit mo, yung resulta ng mga naging milyonaryo, yun din yung nag-aantay sa'yo dito. Yes! Bakit? Bakit? Kasi nga, may system. Kukopyahin mo lang. Okay, ito po, tingnan nyo. Research ko rin nakalagay. Sabi, speaking of millionaires, lahat naman ng tao gusto maging milyonaryo. Ito. Para maging milyonaryo ka daw, ito yung mga career. Okay, maganda po ito Ito yung mga career na pagka pinili mo, magiging milyonaryo ka. Anong unang option? Nakalagay, sa buong mundo. Okay, galing tong data na to sa buong mundo raw. 74% ng mga taong milyonaryo sa buong mundo, entrepreneur or negosyante. 12% yung mga investor, yung mga nilalagay na yung pera nila sa negosyo. 8% yung mga atleta, yung mga NBA player. 4% mga artista. Sa buong mundo to guys 0% employees. So kung gusto mo maging milyonaryo, ano dapat gawin? Maging entrepreneur. Palakpakan mo nandito ka sa pagiging entrepreneur. Yes! Okay, last na question ko bago kong pakita ng result. Sabi, bakit ba yung mayaman lalong yumayaman? At yung mahirap, lalong naghihirap? Classic answer. Ang sagot po dito, bakit yung mayaman, tama yung advice na naririnig. Bakit yung mahirap, lalong umihirap, mali yung advice na naririnig natin. Yes. Alam niyo po, sa lugar namin, laki po akong squatters. Sabi mo ng squatters, yung lugar namin, yung bahay na tinayuan ng bahay namin, hindi amin yung lupa. Ngayon, ano yung lagi ko naririnig na advice doon? Sabi sa akin ng mga tito ko, okay, hindi importante yung pera. Bakit? Yung pera, hindi mo madadala sa langit yan. Lagi ko naririnig. Sabi pa ng ibang nakakwento ko, mga tita ko, tito ako nabuhay! Dito na ako! Hindi na nangangarap. Okay. Alam niyo po ba, bakit ang sagot ko, tama yung advice na naririnig? Alam mo, makinig po kayo sa akin na bilang isang Pilipino, mahilig po tayong magbigay ng mga opinion. Example, may laban si Pacquiao, automatic lahat ng Pilipino, boxing analyst. NBA Finals na, lahat ng Pilipino, magaling na sa basketball, nagre-referee na. Classic example, yung nangyayari kay Carlos Yulo. Yung nanalo ng gold, okay? Tingnan mo hindi na pinag-usapan yung ginto. Ano pinag-usapan na? Yung issue nila, pamilya nila.
Lahat ng Pilipino may mga kanya-kanyang opinion doon. So bilang sa Pilipino, mahilig pala tayo magbigay ng mga opinion natin. Okay, ngayon ganito. Bakit karamihan ng Pilipino hindi daw umaasenso? Kasi napakadami nating advices na naririnig. Ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Sobrang dami mong advices na naririnig, hindi mo na alam yung tama. Listen up, sir. Nung nagsisimula ako, ito yung sinabi ng mentor ko sa akin na pinaka-favorite ko. Sabi niya, Lance, makinig ka mabuti. Pag ginawa mo to, mabilis kang yayaman. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, tanda mo lang tong phrase na to. Kung gusto mong maging, makikinig ka lang sa mga taong naging. Sabi niya sa akin, kung gusto mong maging milyonaryo, you have to make sure na yung nagbibigay ng advice sa'yo, milyonaryo na. Yes. Kung gusto mong umasenso, dapat yung magbibigay ng advice sa'yo at susundan mo, yung mga taong asensado na. Kasi sabi niya, kahit kailan, hindi kayang ituro ng kahit sino yung bagay na siya mismo, hindi naman niya nagawa. Ngayon. Bakit marami Pilipino hirap na yung yumaman? Tignan niyo po ito Anong sabi sa akin? Ano mga advice ng tito ko? Magtrabaho ka. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Alam niyo po, nung nagsimula ako sa network marketing, ang daming negative sa akin. Unang-una, kaibigan ko, ba't ka nagganyan? Ang dami na nating kaibigan sumali sa ganyan, hindi naman yumaman. Lalo-lalo na yung nanay ko, sobrang negative na nanay ko. Magtrabaho ka na lang! Ikaw, bata ka, kaya inuuto ka nila dyan eh. Hindi totoo yung mga ganyan. Ang dami kong advices na naririnig. Pero, nag-stick ako doon sa sinabi ng mentor ko. Sabi niya, kung gusto mong maging, makinig ka sa naging. Pipiliin ko doon yung taong papakinggan ko. Sorry to say this, mahal ko yung nanay ko, pero alam ko sa sarili ko, pag abot sa kausapang pamilya, pagiging mabuting nanay, makikinig ako sa nanay ko. Pero pag abot sa pagyaman, alam ko sa sarili ko na yung nanay ko, hindi kami mayaman. So pag nakinig ako sa kanya, alam ko na yung mangyayari. So alam mo, pinili ko yung mga taong papakinggan ko. Ang pinakinggan ko yung mentor ko, yung naging coach ko, yung nag-invite sa akin dito. Bakit? Kasi parehas kami ng gusto mangyari sa buhay. Gusto mo yumaman. Okay, ngayon guys, ikaw dahil pinakinggan ko siya, pinakinggan ko yung mentor ko, anong nangyari sa akin? Tingnan nyo, nangyari sa team namin. Sabi dito sa pagbilusang yakong natin, easy ordinary people turning extraordinary millionaires. Tingnan mo ba nangyari? In 20 plus, we created, in 2 years, we created 20 plus millionaires. Question, bakit sila naging milyonaryo? Okay, bakit sila naging milyonaryo? Kasi yung nagbibigay ng advice sa kanila, naging milyonaryo. Pinalitan ko, okay, ulit. Tingnan nyo bakit yung mahirap, lalong mahirap? Maganda pong pakinggan to. Lahat ng tao gusto maging milyonaryo. Ang nakakalungkot na part, hindi lahat ng tao may kakilala or nabigyan ng chance na mabigyan ng advice ng mga taong asensado na. Kaya nahihirapan umasenso, hindi alam kung ano yung tamang direksyon, hindi alam ano yung tamang gagawin. So pag sumama ka sa amin dito, pag sumama ka sa kumpanya na to, ang daming naging milyonaryo na, marami kang mga millionaires advice na maririnig para ikaw na yung next na magiging milyonaryo rin. Alright. Guys, ito nito, very powerful picture. Ito kami, yung nagsisimula kami. Okay? Kumakain kami lagi sa Tapsilog. Yan yung mga kasama kong mangarap. Okay, after namin piliin yung taong papakinggan namin, yung mga buhay namin ngayon. Ito yung Congress Sports Car na, no? Okay, ito na po kami ngayon. Okay, by the way, ito yung isang leader ko na to, yung kotse po niya, napapakita to sa GMA. Nire-rent ng mga artista sa palabas. Yung background ng lalaking to, alam niyo po ang background niya? Dating tambay. Isipin mo, tambay, paano magiging milyonaryo yan? Tambay, paano mag-aaral ng kotse ganyan yan? Kasi tama yung taong pinakinggan niya. Yes. Kahit matalino ka, kahit tamang tao ka, kung mali yung taong papakinggan mo, mali yung mapupuntahan mo. Pero kahit maling tao ka, kahit hindi ka magaling, kahit wala ka pang kahit anong na-achieve sa labas, pag nakinig ka sa tamang tao, magiging tama din yung buhay mo. Alright, ito po, isa. Gamit naman namin ito, si Rosemary, nakaka-coaching ngayon, bumili ito ng brand yung bahay niya. Nakabahay na, alam mo ang background niya? Sales demo. Okay, sales demo, high school graduate. Paano magkakaroon ng ganyan yan? Ito isa sa mentor namin, naka-top down na sports car. And ito po yung kotse ko, by the way. Ford Mustang. Ito na po kami. Okay, mga batang nangarap, mga batang nagsimula dito, mga duwag lang dati, mga takot lang sumubok sa ganito. Buti na lang, nilaksan namin yung loob namin kasi yan pa rin nag-aantay. Imagine, Dati, anong pag mag-usap kami, anong option natin?
Magja-jeep, magbabas, magte-train na tayo. Isipin mo ngayon, pag nag-ride kami, meron kaming dala-dala mga walkie-talkie. Kasi namimiss namin yung isa't isa, wala nang sumasabay sa kotse namin eh. May tag-iisa na. So kaya kailangan meron kaming walkie-talkie. Tara, kaliwa! Tara, kanan tayo dito. Isipin mo, ito yung buhay na nag-aantay sa mga taong susuko sa kanilang negosyo. Alright, ito na po yung nag-renting namin ngayon. Nag-rent kami ng yacht. I-celebrate sa ginandagat, nag-rent ng club. Pag manunood kami ng sine, pinaka-favorite namin, i-rent yung buong sine. Kasi mahihain kami. Mahihiya ako magkalod ng popcorn, maingay. So gusto ko, solo na lang. Ayan, nirent na lang namin yung buong cinema. O, nag-claim kami ng check. Sabi ko, sabay-sabay tayo mag-click para masaya. O, ang total ng na-click namin, 14.4 million ng commission. Galing sa company ko. Alam niyo po, okay, hindi ko sa minamak yung isang business partner ko. Kahapon lang sobrang itim ko, galing kami sa yacht party. Habang nag-celebrate kami, sabi ko, ang kasama ko sa yacht, lahat lang ng first timer, lahat ng bago. Habang nagsumasayo kami, may DJ, nasa gitna kami ng dagat. May isa doon sumisigaw siya, yes, yes. Pagkatingin ko sa kanya, nagulat ako, sabi ko, wala kang ipin. Ano siya, ano po siya, bungi. Sabi ko, wala kang ipin. Tamawa siya, dito lang talaga. Sabi ko, grabe, no? Alam mo ba't ako nabaliw? Ba't po ako nabaliw? Tingnan nyo yung walang ipin po, matatanggap po ba ng maayos na trabaho sa labas? Hindi. Pero isipin mo, nakasama sa yacht party namin. Ang para makasama ka doon, dapat ang total ng kinita mo, 100,000. Isipin mo paano nangyari yun sa taong yun. Ganun kaganda yung oportunidad na ginagawa mo. Kahit sino, kahit anong background, kahit anong physical appearance ng tao, pwedeng kumita ng malaki dito. Alright? O, ito naman po. Hindi naman sa pagmamayabang. Gusto ko lang ipakita. Totoo bang naging milyonaryo ka? Totoo bang kumikita ka? Ito po, minsan mga kinikita natin 1 million. Minsan, dalawa kami ng partner ko. Kumita kami ng tag 2 million ng income. Gusto mo ba yan? Yes. Nakakapag-travel sa abroad. Naka 15 to 18 countries na ako. Ito po, pinaka-favorite na achievement ko, no? Na sabi ko, lumaki akong squatters area eh. Hindi sa amin yung buong angkan ko, wala pang nakapangalan na titulo. So, ang pangarap ko, kailangan magkaroon ako ng title, ayan. So, nung kumita ko, bumili ako ng lote na nakapangalan sa akin, binili ko po 18,000 per square meter. Binili ko yung 405 square meter sa mga taga-Antipolo sa San Valley. Okay, karamihan po ng kapitbahay ko, nandun si Kim Domingo, nandun si Kim Chu, nandun si Catherine Bernardo, nandun si Dindon Dantes, nandun si Lance Posadas, galing ng Easy. Wow! Alright, ito po, baka mga iba, sabi totoo ko yung mga kotse nyo, baka bigay ng kumpanya yan. Ibig po yung mga kotse namin, nakapangalan sa amin yung ORCR niyan. Totoo po, yung mga resultang pinapakita, and pinaka-favorite ko, alam mo, nung nagsisimula ako dito, ang tawag sa akin ng nanay ko, demonyong anak. Kasi hindi daw nakikinig sa kanya di ba? Kasi sabi ko, ma, hindi mo na ako makikinig sa'yo. Bakit? Sabi ko, hindi ko maipaliwanag kasi parang ganito mo kasimple. Tignan mo mabilisan lang, kung example lang. Gusto mo magpagawa ng bahay, kayo ka makikinig sa nanay mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, o sa architect? Siyempre sa architect. Sino yung marunong dun eh? May kaso ka, may gusto kang kasuhan, may kailangan ikaw yung defender. Anong kailangan mo? Kaibigan ka mag-anak ko, lawyer. Siyempre lawyer, doon ka makikinig. Ma, gusto kong yumaman mo eh. Makikinig ako sa yumaman mo naman. Hindi maintindihan ng nanay ko. Ngayon, sabi niya sa akin, kung hindi ka magtatrabaho, demonyo ka na ka talaga. Sabi niya, sa lahat ng anak ko, ikaw yung pinakanaging demonyo. Sabi ko, ma, ako lang yung isang anak mo. Ay, ikaw na pala. Isang anak lang. Alam mo, nung kumita po ako ng malaki, sabi ko, basta pag nagresulta ako, maniniwala na yan. Kumita ako ng malaki, binigyan ko sa tag 80,000. Wow! Lang. Binigay ko yung money ko kay sa nanay ko, binibilang na nanay ko. 1, 2, 3, 4, 5, hallelujah, hallelujah. 1, 2, 3, 4, thank you Lord, thank you Lord. Nung natapos niya sa bilang, 80,000 sila, sabi niya, ikaw talaga ang hulog ng langit. Ikaw talaga. Ikaw ang hulog ng langit. Parang isipin mo. Ibig sabihin, alam mo, pag ginawa mo to, even yung mga taong mahal mo sa buhay, mapapasaya mo sila. Yes! Totoo, hindi ka magiging masaya sa pera. Sa pera itself, pero yung mga bagay na magagawa ng pera, dun, magiging sobrang masaya ka, pati yung pamilya mo. Right, ayan po, part na kami ng top 20 ngayon ng ating company. Ayan. And last na gusto kong ipakita sa slide ko, very quick lang.
Lahat ng tao nagdarasal, gustong umasenso. Lahat ng tao nagdarasal, Lord, sana gumanda buhay ko. Lord, sana umasenso ako, pati pamilya ko, sana magkabahay kami. Yung iba pa, hindi na gusto yumaman, ang gusto na magkabahay. Magkaroon ng kotse, makain ng masarap o ng maayos. Okay? Tingnan niyo yung picture po na to. Nagpipray siya ng bread. Ano binigay sa kanya? Pala. Pala. Bakit? Okay, very quick. Very quick explanation. Nung ginawa yung mundo, ang kasama ni Eva at saka Adan yung puno lang. Bakit? Okay, bakit? Walang kasamang bahay. Walang kasamang lamesa. Walang kasamang upuan. Bakit? Kasi ang sabi, pag yung tao ginalingan at hindi naging tamad, gamit yung mga roots ng puno, pwede magawa para maging bahay. Pwede magawa para maging lamesa. Pwede magawa para maging upuan. Parang sa atin. Baka nag-pray ka right now na, Lord, paano kaya ako aasenso? Di ko na alam anong gagawin ko sa buhay ko. Baka kaya ka nandito. Baka kaya pinapakita sa iyo yung oportunidad na ganito. Binibigyan ka ng pala. Pinapakita sa iyo na pag ikaw nagsipag, ito yung buhay na pwedeng mangyari sa iyo. Okay, parang ganyan. Diba? Huwag ka na maging feeling victim lagi. Na parang feeling mo walang way out sa sitwasyon mo. Mayroong way out. May magagawa ka right now. Pwede mong gamitin yung resources mo para makaalis ka dyan. Okay? Lagi ko nga itong sinasabi, your prayer is your action. Okay? O, last na gusto ko po ipakita ito. Mabilisan lang. Alam niyo po ba, 4 months after ngayong buwan na to, 2025 na. Alam mo po ba yung mga panahon na nakamask ka pa? Naka-COVID. Alam mo ilang taon na yan? 2019. Ilang years na? 4 months na lang, ilang years na? 2019, 2020, 2021, almost 6 years. Mag-6 na taon na simula nung nag-pandemic. Anong ibig sabihin? Ganon kabilis yung taon. Halos hindi mo mamalayan. Tama. Isipin mo, 6 years na simula nung pandemic. Ito, tingnan mo ha. Parang kailan lang. Nung pandemic, after 6 years, anong nangyari sa life mo? Anong na-achieve mo? Anong nangyaring bago sa buhay ko? Subukan mong tanongin yung sarili mo mamaya pagka uwi niyo po dito. Pag bago ka matulog, isipin mo yung tanong na yun. 6 na taon na pala simula ng pandemic, anong nangyari sa buhay ko sa loob ng 6 na taon? Anong napundar ko? Anong nangyari bago sa akin? And sorry to say this, pero ito po yung totoo. Kung wala kang gagawing bago ngayong buwan na to, wala kang gagawin ngayong September na bago, after 6 years, wala pa rin mangyaring bago. Kasi kung gusto natin may mangyaring bago, ano dapat natin gawin? Kailangan din natin gumawa ng bago. Sa atin po magsisimula yan. Sabi nga dito, in any moment, a decision you make can change the course of your life forever. Isang desisyon mo lang, pwedeng magbago yung buhay mo at yung buhay ng Panginoon. Isang desisyon mo lang, lagi mo lang pinapakita. Mahirap yumaman, totoo, pero mas mahirap, alam mo, maging mahirap buong buhay. Tama ba? Yes! Okay, last. Sabi, gusto ko po ito sa Bible. Sabi, he who loves to sleep in the folding of the hands, poverty will set upon you like a thief in the night. Sabi, ang taong mahilig matulog at magpahinga, sa Tagalog ang kahirapan ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Sabi, yung trabaho mo sa 8 to 5 job mo, yan yung magbibigay ng pangkain at pang-araw-araw mo. Pero yung gagawin mo ng 5 p.m. onwards o yung after ng trabaho mo, yan ang magbibigay ng yaman sa pamilya mo. Piliin mo na ngayon na yung after ng trabaho mo, kaysa matulog at magpahinga ka, may konting oras mo dyan, kaya mo pa mag-hustle. Kaya mo pang sumubok sa ganito. Ito, last.